Kung gayon ay saan galing ang 7-day week? Si Emperor Constantine ang nagsingit sa 7-day calendar week sa Roman calendar noong year 321 CE. Ito ay sinundan ng mga panahon na binigyan ng pabor ni Emperor Constantine ang tinatawag nila na Christianity at sa pilitan na inayos ang mga doctrinal differences ng mga Christians sa pamamagitan ng pagpapatawag sa mga bishops, at ginawa ang iisang standard na paniniwala para sa mga Christians noong 325 CE, sa Council of Nicaea. Ang hindi sumunod ay mamamatay at ang mga kasulatan na sasalungat ay sinunog. Dito rin nagumpisa na baguhin ang nilalaman ng Biblia. Inaangkin nila na ito ay halaw mula sa mga unang Kristiyano o Messianic Hebrews. Kaya lang ay bakit naman yayakapin ni Emperor Constantine ang isang bagay na hindi naman niya sinasangayunan? Sa katunayan ay ang first day ng sinasabing 7-day week ang itinalaga niya na rest day sa halip na ang 7th day na pinaniniwalaan ng karamihan ngayon na Sabbath. Bandang huli ay mahigpit na ipinagbawal ang Sabbath sa Council of Laodicea at ipinilit ang Sunday worship. Para saan pa ang paggaya sa Hebrews 7 of days kung hindi naman pahahalagahan ng Sabbath? Weird, hindi ba? Kung ganon ay saan naman nakuha ng mga Romano ang concept ng 7-day week? Ito ay nagmula sa 7-day planetary week ng mga Greeks. Pinaghalo ng mga Romano ang continuous cycles ng mga Etruscans at ang 7-day planetary week ng mga Greeks. Pinaniniwalaan na nag-umpisa itong gamitin ng mga Romans noong baguhin ni Julius Caesar ang Roman calendar na mula sa lunar calendar ay ginawang solar calendar. Ang planetary week naman ng mga Greeks ay dulot ng astrology at hindi ng astronomy. Ito ay gawa ng superstitions at religions ng mga Greeks. Kaya ang 7-day planetary week ay religious in nature at hindi gaya ng 8-day nondinal cycle na for business purposes lang. Hindi ito kasama sa Roman Republican calendar at sa Roman Imperial calendar o Julian calendar. Ang evidence mula sa archaeology ang nagpapatunay na ang 8-day nondinal cycle ang official na nakasama sa Roman calendars. Pero dahil religious practice ang 7-day planetary week kaya ginagawa ito ng mga Romano noon, depende sa individual religion. Kasabay ng nondinal cycle ang planetary week observance noong panahon na ng mga Roman emperors kahit na wala ito sa calendar. Kaya ang 7-day planetary week ay isang pagan custom. Ang 7-day planetary week ay arbitrary o walang kaugnayan sa astronomical cycles gaya ng days, months, and years. Ang day ay nakabatay sa sun. Ang month ay nakabatay sa moon. Ang year ay nakabatay sa stars. Pero ang week ay walang pinagbabatayan at kaugnayan sa astronomical cycles. Hindi naman lumilitaw ang mga planets na ito, on a weekly basis. Ang malinaw na paliwanag dito ay bunga ng pamahiin at paniniwala ng mga Greeks sa kanilang mga Diyos. Sa pagmamatsyag kasi ng mga sinaunang tao na mga astrologers na ang gamit na pananaw ay geocentric view o earth-centered view, ay napapansin nila lahat ng mga heavenly luminaries ay umiikot sa buong taon na halos naka-fixed. Halimbawa ang mga constellations ay halos hindi ito nagbabago. Umiikot lang ito at nagpapalit habang umuusad ang mga months pero ito pa rin ang nakikita sa bawat taon. Kaya nabuo ang zodiac astrology. Sa mga heavenly luminaries ito, ay may mga napansin sila na hindi naka-fixed at may sariling mga galaw, bukod sa sun at moon. Ito ay nagbabago habang lumilipas ang mga araw, buwan at taon. Ito ay ang mga planeta. Ang kahulugan ng mga planeta noong araw ay wanderer na ang tinutukoy ay ang 7 classical planets na nakikita ng mata, kasama ang sun at moon. Ito ay mula sa Greek word na planis na ang kahulugan ay wanderer o gumagala sa Tagalog. Ang fixed stars ay tinawag na stellificae at ang mga wanderung stars ay planetes asteris. Dito nagmula ang katawagan na planeta. Inumpisahan nila mula sa pinakamabilisang cycle hanggang sa pinakamatagal. Naniwala sila na ang pinakamabilis ang pinakamalapit at ang pinakamabagal ang pinakamalayo o pinakamataas na Diyos.
Pinangalanan ng mga Greeks ang mga planetang ito ayon sa kanilang mga Diyos. Kaya nag-umpisa ang Greek planetary week sa Helios na tawag nila sa Sun, sumunod ang Selenes na tawag nila sa Moon, at sumunod ang Ares na tawag nila sa Mars, ang Hermes na tawag nila sa Mercury, ang Zeus na Diyos ng mga Greeks na katumbas ng Jupiter ng mga Romans, ang Aphrodite na Diyos na katumbas ni Venus sa mga Romans, at Cronus na katumbas ng Diyos na si Saturn sa mga Romans. Ang mga ancient Greeks ay may kaugalian na tinatawag na Athenian festivals. Kasama dito ang pagtatalaga ng araw bilang birthday ng kanilang mga Diyos. Iba ang birthday noon sa Greeks dahil ito ay monthly at hindi yearly. Kaya every month ay may birthday ang kanilang mga Diyos. Isang Diyos sa bawat araw. Hindi yun continuous weekly cycle. Napalitan yun kalaunan ng 7 planetary week. Ito ang tinawag nila na Theon Hemerae, o Days of the Shining Ones na isinalin ngayon na gods. Ginaya ito ng mga Romans at pinalitan ng pangalan ng kanilang mga Diyos. Kaya mayroong Mars, Mercury, Jupiter, Venus, at Saturn. Pero iniba ng mga Romans ang pagkasunod-sunod. Sa pananaw ng mga Romans ay una ang Moon, kasunod ang Mercury, ang Venus, ang Sun, ang Mars, ang Jupiter, at Saturn. May mga nagsasabi na ito daw ay influence ng mga Egyptians sa mga Romans. Kaya naman na iba ang pagkasunod-sunod ng Roman 7-day planetary week sa bawat araw, ay dahil inialay ng mga Romans ang bawat oras sa kanilang mga Diyos. Isang oras bawat Diyos. Ang unang oras ng first day ng month ay inialay nila sa Moon dahil ito ang nag-uumpisa sa buwan. Ang 24-hour a-day period ay hindi divisible by 7 kaya ang patuloy o continuous pattern ng planetary hours ng mga Romans ay hindi pare-pareho ang assigned god sa last hour at first hour. Ang first hour ng first day nila ay nag-uumpisa sa Moon at ang last hour o 24th hour ay sa Jupiter. Kaya ang first hour ng second day nila ay nag-uumpisa sa Mars at ang last hour ay sa Venus. Ang first hour ng third day ay Mercury at ang last hour ay sa Saturn. Ang first hour ng fourth day ay Jupiter at ang last hour ay sa Sun. Ang first hour ng fifth day ay Venus at ang last hour ay sa Moon. Ang first hour ng sixth day ay Saturn at ang last hour ay sa Mars. Ang first hour ng seventh day ay Sun at ang last hour ay sa Mercury. Kaya inaabot ng 7 days bago bumalik ulit sa dati ang umpisa ng planetary hours, at patuloy ulit ang planetary hours, kaya nagkaroon ng continuous 7-day cycle, na nagbabago ang Diyos sa first hour. Ang first day ay naging fixed na nag-uumpisa sa Moon hour. Ang second day ay naging fixed na nag-uumpisa sa Mars hour. Ang third day ay naging fixed na nag-uumpisa sa Mercury hour. Ang fourth day ay naging fixed na nag-uumpisa sa Jupiter hour. Ang fifth day ay naging fixed na nag-uumpisa sa Venus hour. Ang sixth day ay naging fixed na nag-uumpisa sa Saturn hour. Ang seventh day ay naging fixed na nag-uumpisa sa Sun hour. Kaya kalaunan ay pinangalanan ang bawat araw, ayon sa Diyos ng first hour nito. Ang first day ay Dies Luni at ang mga sumunod na days ay Dies Martis, Dies Mercurii, Dies Jovis, Dies Veneris, Dies Saturni, at Dies Solis. Dito nag-umpisa ang concept ng continuous weekly cycle. Kung mapapansin nyo na ang first day of the Roman planetary week ay Monday at ang seventh day ay Sunday. Ang Saturn day ay sixth day. Sa ibang Romano naman ay nag-umpisa sila mula sa pinakamalayo na Diyos nila. Kaya nag-umpisa sila sa Saturn. At kagaya ng ginawa kanina na may Diyos bawat oras ay magbabago din ang Diyos sa first hour sa bawat araw kaya ganito ang kinalabasan. Naging first day ang Saturn day. Second day ang Sun day. Third day ang Moon day. Fourth day ang Mars day. Fifth day ang Mercury day. Sixth day ang Jupiter day. At seventh day ang Venus day. Mula dito ay Saturday ang first day of the week. Ito po ba ang batayan ng modern calendar week? Ito po ba ang batayan natin ng Sabbath? Ang seventh-day Sabbath ba ay resulta lamang ng paulit-ulit na pagbilang ng mga oras na iniaalay sa mga Diyos ng mga planeta? Magpatuloy po muna tayo sa kasaysayan ng calendar week. Mula sa panahon ni Julius Caesar ay nagpasimulang gamitin ng mga Romans ang planetary week pero bilang for religious purposes. Kaya hindi ito kasama sa Julian calendar.
Ang nundinal cycle ang patuloy na kasama sa Roman calendars for business purposes. Ang religious observance ng planetary week ay nag-umpisang sumikat noong 1st century CE lang. Ito na ang nauso noong 1st century CE. Makikita ito sa ilang archaeological evidence. Kagaya ng artifact na natagpuan mula sa banyo ni Trajan. Isa itong parapegma o stick calendar. Makikita dyan ang mga Diyos sa bawat araw. Umpisa sa Saturn Day, kasunod ang Sun Day, ang Moon Day, ang Mars Day, ang Mercury Day, ang Jupiter Day, at nagtatapos sa Venus Day. Kaya malinaw na ang Saturday ay hindi 7th day of the week sa Roman calendar. Ito ay 1st day of the week. At ang Sunday naman ay 2nd day of the week. Nagbago ang lahat ng ipag-utos ni Emperor Constantine noong 321 CE, napalitan ng 7-day planetary week ang 8-day nundinal cycle, at gawing 1st day of the week ang Sunday, at ginawa itong official rest day. Kaya ang 1st day ay naging Dies Solis at ang mga sumunod na days ay Dies Luni, Dies Martis, Dies Mercuri, Dies Jovis, Dies Veneris at Dies Saturni. Natigil ang 8-day nundinal cycles at naging official na bahagi ng Julian calendar ang 7-day planetary week. Ito ang punto para sa mga naniniwala na ang Saturday ng Roman week ay synchronized sa Hebrew Sabbath. Kung tama ang paniniwala nila na ang Saturday ay nakatapat sa Sabbath, ay paano ngayon yan, na ang Saturday ay 1st day ng Roman week dati, at ginawa naman na 7th day ni Constantine? Alin ba talaga ang nakatapat sa Sabbath? Yun bang 1st day of the week na Saturday? O yung 7th day of the week na Saturday? Kung nakatapat ang Saturday sa Sabbath noong 1st century CE, hindi ba dapat lang na ang 1st day of the week Sunday ang tumpak na natatapat sa Sabbath? Mula noong 321 CE, ay nagpatuloy ito sa kalendar na gamit ng Roman Empire hanggang sa may talaga ni Emperor Theodosius I ang Christianity noong 380 CE, bilang state religion ng Roman Empire, sa The Edict of Thessalonica. Doon ay binago ang Dies Solis at ginawang Dies Dominica na ang ibig sabihin ay Lord's Day. Ilang panahon ang lumipas at tinangka ng Holy Roman Empire na sakupin ang buong mundo sa mandato ng Santo Papa. Dala nila ang calendar week na ito saan man sila magpunta. Habang lumalaganap ang Christianity ay nahahalo sa mga paniniwala ng mga nasasakupan. Lalo na sa Europe na malaki ang influence ng Norse mythology kaya may mga araw na inaalay sa mga Norse gods na sina Tyr, Woden o Odin, Thor, at Frigg. Kaya sa modern English ay may Tuesday, Wednesday, Thursday, at Friday. Ang Tagalog na katawagan sa mga araw ay nagmula sa Kastila. Sa tingin po ba ninyo ay mga katropa ng Elohim ang mga ito kung kaya nakahilera ang kanyang Sabbath sa mga araw na ito na inialay sa mga Diyos? Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.